Hercules POV. Kahit na masakit ang katawan ko dahil sa tinamong sapak at sipa ni Lucas, nagawa ko pa rin makauwi ng mansyon ng ligtas. Pagkababa ko pa lang ng kotse, galit na mukha ni Mami Susan ang kaagad na sumulubong sa akin. Anong ginawa mo? Bakit mo iniwan si Rodora sa gitna ng kawalan? Hindi mo man lang ba naisip na baka ko anong mangyari sa kanya? Galit na bigkas niya sa akin. Minsan talaga napapaisip ako kung anak nga ba niya talaga ako. Palagi na lang kasing si Rodora ang pinapaboran niya kumpara sa akin na dugo at laman niya. Mom, please not now. Pagod ako. Pagod na pagod ako. Seryoso kong bigkas. Natigilan naman to kahit mabilis na ako naglakad papasok na mansyon. Diretso ko sa living area at hapong-hapo na naupo. Kagat ko namang naramdaman ang pagsunod niya sa akin. Ano bang nangyari? Bakit kanya na itsura mo? Diyos mio, napaaway ka ba? Sino may gawa ng pasana yan? Halos hysterical na bigkas ni Mommy sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa pasako sa pisngi. Lalo nag-alab sa galit ang puso ko na maalala ko na naman si Lucas. Mom, please stop it. Gabi na, bakit gising pa kayo? Tsaka bakit andito kayo sa mansyon? Seryoso kong tanong habang nakasandal sa malambot na sofa. Gusto ko mapag-isa at makapag-isip ng tama dahil sa mga nangyari. Tumawag si Rodora sa akin, iniwan mo daw siya sa isang nakakatakot na lugar. Ano bang nangyari sa'yo, Hercules? Di ka naman dating ganyan na. Bakit parang bigla kayatang nawala sa focus ngayon? Naiinis na namang tanong niya sa akin. Kagad akong tumayo para sana maiwasan ang pagbubunganga niya, pero naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Totoo bang buhay si Bridget? Siya ba ang dahilan kaya ka nagkakaganyan? Seryosong tanong niya sa akin. Natigilan ako at muling napaupo sa sofa. Sino nagbalita sa inyo? Si Rodora ba? Kaagad kong tanong. Naupo na rin si Mommy sa tapat ko habang seryoso siyang nakatitig sa akin. Napanood ko kanina sa news bago ko pumunta dito. Ano bang nangyari? Paano isang kagaya ni Bridget ay isang taong malaki ang kaugnayan sa mga Velasco? Isa siyang Velasco? May dugo siyang Velasco. Totoo ba ang nasa news or biro lang ang lahat? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Mommy at di nakawala sa mapanuri kong mga mata ang takot at pangamba na nakarehistro doon. Bakit imposible? Nasa news na nga, diba? Isang Velasco si Bridget at mula bukas, siya na ang magiging CEO ng Velasco Group of Companies. Ang babaeng itaapi-api nyo at tinuring na parang basura ay isang babaeng mas mayaman pa kumpara sa pamilya natin? Seryoso kong sagot kay Mommy. Natagagal naman ito. Baka sa mukha niya ang kawalan sa gustong sabihin. Kung ganon, kailangan na idaos sa engagement party ninyong dalawa ni Rodora. Hindi ako papayag na muling umeksena ng babaeng yun sa buhay mo. Hindi ako papayag na muli siyang bumalik sa pamilya natin. Seryosong sagot ni Mommy. Heto na naman kami sa issue na to. Ilang taon niya na bang ipinipilit sa akin ang tungkol sa engagement party na yan? Mom, please. Lagpas na sa kalendaryong edad ko kaya tigilan niyo na ang pangingialam sa buhay ko. Kung pwede lang. Seryoso kong bigkas. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya pakikialaman ang buhay ko. Sa lahat ng mga desisyon sa buhay ko, palagi na lang siyang nakasalungat. Palagi na lang siyang nangingialam. Paano si Alina? Ayaw mo bang bigyan ng kompletong pamilya ang anak mo? Alalahanin mo ang kalagayan ng bata. Kailangan niyong magpakasal ni Rodora para sa kapakanan ni Alina? Seryoso niyang sagot sa akin. Lalo ko nakaramdam ng pighati nang maisip ko ang kalagayan ni Alina. Ang anak ko na hindi ko alam anong po pwedeng gawin, gumaling lamang siya. Ayoko isipin ng mga tao na anak mo sa labas si Alina, na anak mo siya sa pagkakasala, kaya siya pinaparusahan ng sakit niya. Pakasalan mo si Rodora at kalimutan mo na ang Bridget na yon. Hindi kayo bagay. Kahit gaano pa siya kayaman, ayoko sa babaeng yon. Hindi mababago ang katotohanan na isa siyang walang kwentang babae na basta na lang dumating sa buhay natin para manggulo. Galit na bigas ni Mommy. Mom, naririnig mo yung sinasabi mo? Tama na. Tama na. Walang ginawang kasalanan si Bridget sa'yo noon para pag-initan mo siya ng ganyan? Galit ko ring sigaw. Sa kauna-unahang pagkakataon ng buhay ko, sinagot ko siya. Pinagtaasan ng boses at sinigawan. Gulat namang napatitig siya sa akin. Pagod na ako sa pangingialam niyo sa buhay ko.
Hayaan niyo naman sana ako magdesisyon para sa sarili ko. Naging mabuti naman akong anak sa inyo Hindi niyo ba napapansin? Nagdurusa ako ngayon dahil sa malaking pagkakamali na naggawa ko kay Bridget noon. Muli kong sigaw at mabilis sa naglakad, palabas ng living room. Naabutan ko pa si Rodora na nasa labas ng pintuan ng living room, halatang nakikinig sa pag-uusap namin ni Mommy. Matalim ko siyang tinitigan sa mga mata bago ko siya nilagpasan. Bridget's POV. Ready? Nakangiting tanong sa akin ni Kuya Clifford. Kasalukuyan ako naghahanda sa pagpasok ng opisina. Ngayon ang unang araw ko at gusto ko, presentable ako sa aking kasuotan. Oo naman. Thank you, Kuya. Don't worry. Hindi kita bibigoin. Hanggat wala ka at naglalamyarda ka, ako na munang bahala sa kumpanya. Nakangiti kong sagot kay Kuya. Natawa naman to bago niya ako inalalayan na makasakay ng kotse. Buong biyahe kaming masaya at nahahalata ko talaga sa kanya na excited na siyang mag-travel sa karagatan. Yes, instead ng pag-travel sa ibang bansang at tupagin niya para makapag-relax, bumili siya ng sariling yate para malibot ang buong Pilipinas. Simple lang naman ang gusto niya. Diyon ay makapaglibang hanggat binata pa dahil pagkatapos niya umanong maglayag, ang paghahanap na naman daw mapapangasawa, ang susunod niyang aatupagin. Actually, ayoko siyang pigilan sa gusto niyang gawin. Ilang taon niya rin kasi akong sinuportahan sa gusto ko at wala akong right para pigilan siya. Gusto ko rin maramdaman niya kung paano maging malaya na walang iniisip at trabaho sa kumpanya. Pagdating ng opisina, pareho na kaming naging abala. Ipinakilala niya ako sa lahat ng mga executives at mga empleyado. Naging mainit naman ang pagtanggap nila sa akin, kaya lalo ko nagkaroon ng tiwala sa sarili ko na magagampanan ko ng maayos ang trabaho ko. Before lunch, isang bungkos ng pulang rosas ang dumating sa akin. Dala ito ng sekretary ko na si Yvette at nakangiting inabot niya sa akin. Pasensya na po sa istorbo, ma'am. May nagpadala po para sa inyo. Nakangiti niyang wika sa akin, sabay patong sa table ko ng mga bulaklak. Tangulang ang naging sagot ko at hinintay ko munang makalabas siya ng aking opisina bago ko tiningnan ko sino nagpadala. Hindi nga ako maaaring magkamali. Galing to kay Lucas. Ang taong yun talaga. Kahit sang anggulo tingnan, hindi niya pa rin talaga nakakalimutan kung paano maging sweet sa akin. Ramdam ko ang nararamdaman ni Lucas para sa akin. Noon pa man alam kong may malalim na siyang pagtingin. Ilang beses ko na siyang itinaboy pero patuloy pa rin nagpapabalik-balik. Ayaw kong tantanan at palaging sinasabi sa akin, willing siyang maghintay hanggang sa muli kong buksan ang puso ko sa ngalan ng pag-ibig. Kung pwede nga lang turuan kong sariling mahalin siya, ginawa ko na sana. Kaya lang, grabe kasi talaga ang trauma ko sa paghiwalay namin ni Hercules. Ayoko nang mangyari ulit yon kahit hanggat maaari, ayoko sanang magmahal pang muli. Masaya na ako sa mga anak ko, kompleto ng buhay ko dahil sa 2 bata. Di na ulit ako gagawa ng mga bagay na muli akong masasaktan. At isa pa, kahit sang anggulo tingnan, hindi talaga kami bagay ni Lucas. Masyado siyang mabait para sa akin. Alam kong darating ang time makakahanap siya ng babaeng mamahalin niya, na pwede niyang ipagmalaki kahit kanino, hindi sa kagaya kong isang diborsyada. Knock knock! Naputo lang ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig ang mahinang pagkatok sa pintuan ng opisina ko. Kagad akong nagtaas ng paningin at gano'n na lang ang gulat ko nang masilayan kong isang bisita na hindi ko na inaasahan, si Gail Bergella. Buong galak kong bigas. Napansin kong napangwi pa to sa klase ng pangalang itinawag ko sa kanya. Ayaw na ayaw niyang tinatawag ko siya sa buo niyang pangalan. Gusto niya Gail lang para tunog may class daw. Ano ba naman yan, Bridget? Parang ayaw mo yata ako makita. Nakabusangot nitong bigas. Hawak nito ang kanyang kanang kamay, ang isang hand-carry luggage habang sa kaliwa ay ang kanyang Louis Vuitton bag. Kailan ka lang dumating? Gosh, sobra kitang namiss bruha ha? Nakangiti kong bigkas sa kanya at mabilis nilapitan, mahigpit na niyakap. Nabitawan niya ang bag na hawak niya at nakipagyakapan din sa akin. Si Gail or Brighella Taylor ay kababata ko. Sabay kaming lumaki pero nung nag-college, tuluyan na siyang nanirahan sa Paris. Nawalan kami ng communication sa isa't isa nung nagpakasal ako kay Hercules at nanumbalik lang nung nagstay lang din ako ng Paris. Aksidente lang din ang pagkikita namin sa isang kilalang luxury brand na boutique. Kung nahilig ako sa pagsa-shopping nitong nakaraang taon, mas lalo naman siya.
May mga collection to ng mga luxury brands item, palibhasa kasi namamayagpag ang negosyo ng kanyang pamilya, hindi lang sa Amerika kundi pati na rin sa Europa. Wow! Ang ganda mo na lalo Bagay sa yung damit mo girl. Napakagaling mong tingnan. Bigkas niya nang kumalas na kami sa pagkakayakap sa isa't isa. Sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa habang di maalis-alis ang ngiti sa labi. I know, bagay sa akin, di ba? Bigkas ko sa kanya at nagmodel pa sa harapan niya. Malakas naman siyang natawa. Ang ganda mo talaga, sisi. Sino mag-aakala na isang babaeng minsang ipinagtaboy ng dating asawa ay isa na ngayong kapit-dagang CEO ng Velasco Group of Companies? Nakangiti niyang bigkas. Naglakad pa ito patungo sa aking swivel chair at kaagad na naupo. Shit, ang sarap! Ramdam ko ang enerhiya ng pagiging CEO sa upuan na to Parang gusto ko na rin tuloy magsaro ng sarili ko negosyo. Magseryoso na sa buhay. Bigkas niya. Di ko tuloy napigilang matawa. Sa edad na 29 anyos, walang ginawa itong kaibigan ko, kundi maglamyarda. Nagbabakasyon sa iba't ibang bansa, gumagastos ng milyon. Palibasa kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng allowance sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya kahit dito magtrabaho, ayos lang. Kaya niyang mamuhay na masagana sa paglipas ng panahon. Wag na, maglamyarda ka na lang. Natatawa kong sagot sa kanya. Napasimango to pagkatapos seryoso kong tinitigan. Paano kaya ako mag-apply na lang ako ng trabaho dito sa kumpanya ninyo? I-hire mo ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad namang naglaho ang ngiti sa labi ko at seryoso siyang tinitigan. Tinitimbang ko kung gaano ba siya kaseryoso sa sinasabi niya ngayon. Nagbibiro ka ba? Natatawa kong tanong sa kanya. Mula sa pagkakaupo sa aking swivel chair, tumayo siya, naglakad patungo sa sofa at naupo. Kita sa mukha niya ang pagiging bored sa buhay. Hindi no, pagod na ako. Alam mo sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko no. Parang wala nang ka-challenge ang buhay ko. Bigkas niya. Kagad naman napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Naupo ako sa katapat na sofa at seryoso siyang tinitigan. Well, magtayo ka rin ng business. For sure. Susuportahan ka ng buong mong pamilya at syempre, nandito rin ako para suportahan ka. Nakangiti kong bigkas. Sosyo tayo? Nakangiti niyang tanong. Di ko tuloy malaman kung matatawa ba ako or hindi. Gusto niya pang makipagsosyo sa akin di ko na nga alam kung paano hati ng pagiging CEO ko at pagiging mommy ng mga anak ko. Well, pag-iisipan ko, pero nakakatakot baka hindi kita matulungan masyado. Alam mo na, bago lang ako sa posisyon ko at mangangapa pa talaga ako. Magiging busy ako sa mga susunod na araw kaya hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad siyang sumabad. Don't worry, akong bahala. Di naman kailangan na nandyan ka palagi ang kailangan ko lang, moral support at may kasama akong na matatawag kapag bumagsak ang negosyo na naisip kong ipatayo. Natatawa niyang bigkas sa akin. Di ko tuloy napigilan ng mapangawi. Di pa ka nag-uumpisa pagbagsak na kagad ang iniisip ng babaeng to. Naghahanap lang pala ng karamay So this is a deal ha? Mamayang uwian, susunduin kita. Bar tayo para lalo mapag-usapan natin ang tungkol sa ipapatayo nating bagong negosyo. Nakangiti niyang wika at mabilis tumayo. Tinampot ang kanyang luggage at bag at sa isang iglap, lumabas siya ng opisina. Napapakibit balikat na lang akong muling naupo sa aking swivel chair para magtrabaho ulit. Eksakto 5:00 ng hapon dumating si Amber sa opisina. Nagaya itong mag-bar kaya naman kahit na gusto ko siyang tablahin, hindi talaga nangyari dahil ginagamitan ako ng ipinagbabawal na teknik. Hindi niya daw ako kakausapin or kikibuin sa loob ng 5 taon kapag hindi ko siya pagbigyan. Saglit lang, magpapaalam muna ako kay kuya para masaya. Ilang araw na akong di nakakapunta ng bar. Gusto ko uminom ng alak ngayong gabi. Gusto ko na sumayaw sa salo ng tugtugin. Bigkas niya at akmang aaksyon pa para sumayaw. Pero kagad ko na siyang nilayasan. Pinuntahan ko si kuya sa kanyang opisina at naabutan ko siya na abala sa mga tambak na papeles na nasa harapan niya. Nagulat pa siya na mapansin niya na kasama ko si Gail. Kuya Clifford, bar tayo, pagayaya ni Gail. Napansin ko tuloy ang biglang pagseryoso ng mukha ni kuya. Tumitig muna to kay Gail bago tumingin sa akin. Delikado para sa inyong dalawa na mag-bar, hindi po pwede. Istriktong sagot ni kuya. Kaagad namang napairap si Gail. Kaya nga niyayaya namin kayo Promise, last na talaga to.
After this, hindi ko nayayain si Bridget na pumunta sa bar ever. Sagot ni Gail na para nangangako. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Kuya bago tumango. Okay, give me 15 minutes. Sagot ni Kuya. Kaagad naman kami nag-high five ni Gail. Sa isang kilala at sikat na bar kami dumiretso. Ilang minuto lang kaming dumating na rin si Lucas. Kaagad na umorder ng alak, si Gail. Mukhang gusto talagang maglasing nitong kaibigan ko. Hinayaan ko na lang dahil ganito talaga siya. Sanay na ako sa ugali niya. Spoil brat nga kasi. Kahit papaano, nag-enjoy din naman ako. Ito rin kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok ako ng bar dito sa Pilipinas, kaya't masasabi ko nakapag-release din ako ng stress dahil sa kakatawa. Lalo na't magagaling ang mga singers nila at comedian ngayong gabi. Hindi ko nga namalayan na napapataw pala ako at napaparami na rin ang nainom kong alak. Kuya, banyo lang ako. Paalam ko sa kanilang tatlo sabay tayo. Sasamahan na kita. Kaagad namang wika ni Lucas sa akin. Namumungay din ang mga mata nito at halatang tinamaan na rin ng alak. Kaagad naman akong umiling. Kaya ko ng sarili ko. Promise, sandali lang to. Babalik kaagad ako. Bigkas ko at pilit na pinapatuwid ang dila habang nagsasalita. Nakakaramdam din ako ng hilo. Gusto ko na ring pumigit ang aking mga mata. Kaya gusto kong magbanyo para makapaghilamos at magising ang diwa ko. Maayos naman ako nakarating ng banyo. Umihi muna ako bago ako naghilamos. Kailangan ko na sigurong ikontrol ang pag-inom ko ngayong gabi. Tipsy na ako at ayoko nang umuwi ng bahay ng lasing. Kasalukuyan akong nakatitig sa harapan ng salamin nang maramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng banyo. Di ko na sana papansinin sa pag-aakalang isa din yon sa mga babaeng customers na gustong gumamit ng banyo. Nagulat na lang ako pagtingin ko. Sa refleksyon ng salamin, may isang lalaki na nakatayo sa likuran ko habang matiim na nakatitig sa akin. Anong ginagawa mo dito? CR ng mga babae ito bakit ka pumasok? Kaagad kong bigkas at mabilis na pumihit paharap sa kanya. Hindi ko mapigilang mapatitig sa seryosong mukha ng lalaking kaharap ko ngayon. Kailan ka pa natutong uminom, Bridget? Bakit ang laki na ng ipinagbago mo? Seryosong bigkas gamit ang baritono niyang boses. Akmang hahawakan niya sana ako pero mabilis na akong umiwas. Wala kang pakialam kung iinuman ako, Hercules. Tsaka, hindi ka ba nahihiya? Pumasok ka ng banyo na para lang sa mga babae. Galit kong sagot sa kanya at akmang lalabas na sana pero mabilis na ako nahawakan sa braso. Saan ka pupunta, ha? Babalik ka sa kanya? Babalik ka sa lintik na Lucas na yon? Galit niyang bigkas kasabay na mahigpit na pagyakap niya sa akin. Kaagad naman akong nagpumiglas pero walang saysay ang lakas ko sa kanya. Lalaki pa rin siya, dagdagan na mas malakas pa rin siya kumpara sa akin, lalo na't may tama na ako ng alak sa sistema ko. Nagulat man sa biglang pagsulpot ni Hercules dito sa CR, pinilit ko pa rin makawala sa pagkakayapos niya sa akin. Hanggat maaari ayaw ko na magkaroon pa ng ugnayan sa kanya. Ayoko nang tumikit-dikit pa siya sa akin dahil lalo lang bumabalik sa alaala ko ang masasakit na bagay na ginawa niya sa akin noon. Ano ba, Hercules? Bitawan mo nga ako? Mahigpit nitong natayong tapos. Wala ka nang pakialam kung sino man ang kasama ko ngayon. Galit kong sigaw sa kanya. Nang makatsyempo, malakas kong inapakan ang kanyang paa na naging dahilan kaya kagad niya akong nabitawan. Mabilis naman akong dumistansya sa kanya. Napansin ko pa ang paghago niyang tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Nababasa ko rin sa kanyang mga mata ang di maipaliwanag na damdamin. Pinilit kong ignorahin iyon at pilit nagpakakaswal sa harapan niya. Ang laki na ng ipinagbago mo. Alam mo bang kanina pa kita pinagmamasdan? Kailan ka pa natutong uminom? Kailan ka pa natutong magsuot ng mga ganyang klase ng damit? Bigkas niya. Baka sa boses niya ang pait kaya't pilit ako nagpakawala ng ngiti. People change at isa na ako doon. Bali wala akong bigkas sa kanya. Bakit mo ba ako niloko? Isa kang Velasco pero bakit iba ang pagpapakilala mo sa amin noon? Bakit di ka nagpakatotoo sa amin, Bridget? Bakit mo kami niloko sa estado ng buhay na meron ka? Seryoso niyang bigkas. Halata sa boses niya ang panguusig kaya naman hilaw akong natawa. Bakit? Kapag nalaman mo ba na mayaman talaga ako at galing sa isang kilalang angkan, magbabago ba ang pagtingin mo sa akin? Tatratuhin mo ba ako ng maayos dahil alam mong mula bata pa ako nakahiga na ako sa pera? Sa bagay, gano'n naman talaga ang tao, hindi ba?
Kapag alam nila na may pakinabang, mabangong-bango ka sa kanila. Espesyal ang pagtrato nila sa'yo dahil alam niyang may mahihita sila. Kapag alam nila na wala kang kwenta, ituturing ka nilang parang basura gaya ng pagtrato mo sa akin noon. Mapait kong bigkas. Pinilit kong wag umiyak sa harapan niya. Hindi na akong dating Bridget na iyakin. Binago na ako ng panahon. No, hindi sa ganon. Maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin niya nang kaagad na akong sumabad. Hindi sinasadya? Ang alin? Ang pang-alipusta at pang-bababoy mo sa pagkatao ko? Na habang nagsasama tayo at ginagamit mo ang katawan ko, pumupunta ka kay Rodora para makipagtalik din sa kanya? Wala kang kakontentuhan, Hercules. Winalis mo na nga ako sa buhay mo, di ba? Pinalayas mo na ako. Ano pang ginagawa mo ngayon? Bakit nandito ka sa harapan ko? Dahil ba alam mong isa akong taong tinitingalangin sa lipunan? Gusto mong makahingi ng pabor? Galit kong bigkas sa kanya. Gusto ko rin sanang sabihin na buntis ako noong mga panahong yon, pero wag na lang. Ayaw na ayoko malaman niya na nagkaanak kami. Hindi ko siya bibigyan ng tsansa na malaman niya at makalapit siya sa mga bata. Yon ang magiging parusa ko sa kanya. Yan ang magiging isa kong ganti sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Tulala naman siyang napatitig sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya lahat ng sama ng loob na naipon ko sa halos ilang taon, pero useless na din naman. Lalo ko lang nararamdaman ang sakit. Pinahirapan ko lang ang sarili ko. Ano pa ba ang kailangan mo? Hindi pa ba sapat sa'yo mga panahon na nagdusa ako sa mga kamay mo? Bakit ayaw mo pa akong lubayan? Galit kong singhal sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan habang di niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Bridget, paano kung sabihin ko sa'yo na pinagsisisihan ko ng lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa'yo noon? Maniniwala ka ba sa akin? Bigkas niya. Napansin ko ang matinding lungkot na nakaguhit sa kanyang mga mata. Ibang Hercules ang kaharap ko ngayon, hindi katulad sa unang Hercules na nakilala ko na makipag-usap sa akin ng palaging paasik at galit. Pinagsisisihan? Walang dapat pagsisihan, Hercules. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon ng paulit-ulit na sinira kong buhay mo. Nasayang ang 3 taon mo sa piling ko kaya anong kailangan mo? Pinalaya na kita. Divorce na tayong dalawa at sana huwag ka nang lumapit pa sa akin kahit kailan. Ayoko na magkaroon pa ng ugnayan sa'yo. Sa loob ng 7 taon, tuluyan na kitang binura sa puso ko. Bigkas ko sa kanya at akmang tuluyan ng lalabas ng banyang muli siyang magsalita. Bakit? Nahihimigan ko ang pait sa kanyang boses pero pilit nang binabaliwala. Baka mamaya, isang patibong lamang to para muli niya akong mapaikot. Aware ako na simula nang umalis ako ng bansa, tuluyan na silang nagsama ni Rodora. May anak na silang 2 at tuluyan niya na akong ibinaon sa limot. Tuso siya. Alam ko may kailangan siya sa kumpanya kaya't pilit niyang hinuhuli ngayon ang loob ko. Alam niyang isa lamang siya sa maraming negosyante na gusto ako makausap at mahuli ang loob ko para mapagbigyan ng pabor sa pagnenegosyo. Kaya niya ako kinakausap ngayon dahil sa personal na feelings kundi dahil sa negosyo. Wala ka na doon. Sa naaalala ko, single ang half-brother mo at iwalay na tayo. Kung nililigawan niyo man ako, wag mo nang pakialaman pa. Malamig kong sagot sa kanya at tuluyan ko na siyang iniwan. Ano ang gagawin ni Hercules ngayong galit at poot ang nararamdaman sa kanya ni Bridget? Handa kaya siyang ipaglaban ng pag-ibig sa dating asawa alang-alang sa pagmamahal niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.